Kabanata 311. Sa sandaling iyon, sinabi ni Xiaojia, Yuan, napakawalang galang ni Lance kay Mr. Ping, kung galit si Mr. Ping, tiyak na tuturuan niya ng leksyon si Lance. Kalokohan, kung mas mahawakan ni Lance ang mas mahusay, mas malala ang kahihinatnan. Walang pakialam nang umiti si Xiaojia, Yuan, bigla akong nagkaroon ng plano na maaaring mas lalong magalit si Teacher Ping at lalong magtulala kay Lance. Anong trick? Tumingin si Yuan kay Xiaojia, si Xiaojia ang kanyang military advisor, palaging maraming ideya. Tumingin si Xiaojia sa paligid at nakita ang isang tumpok ng asterisk ng aso sa hindi kalayuan, tumawa si Xiaojia, balutin natin ang asterisk ng aso sa isang sulat at sabihing si Lance ang gumawa nito, sa tingin mo ba magagalit si Teacher Ping? Higit na mas maapoy kaysa sa ang kasalukuyang subo ni Lance. Pagdating ng panahon, magkakaroon ng magandang palabas. Haha, so ano pang hinihintay mo, gawin mo na. Agad na kumuha ng autograph letter si Yuan, ibinalot ito sa isang tumpok ng asterisk ng aso, pagkatapos ay ibinigay ito sa estudyanteng iyon sa unang taon at sinabing, ibigay ito kay Teacher Ping, at tandaan, huwag sabihin ng maaga kay Teacher Ping upang siya ay maaari mong malaman ito sa kanyang sarili, at gayon din, huwag mong ihayag ito sa sinuman, kung hindi, kailangan mong mag-ingat para sa iyong sarili. Oo. Hindi napigilan ng senior student na iyon si Yuan, at walang magawang kinuha ang sulat at umalis. Sa sandaling ito, si Ping Pongfei ay nagsasanay ng kanyang mga batute sa looban, pagkatapos na maging top 10 outstanding young man, mas dinoble ni Ping Pongfei ang kanyang mga baton. Ang top 10 outstanding young man ay hindi talaga ang kanyang layunin ay upang matuklasan ang rendo at makalusot, at pagkatapos ay pumasa sa pagsusulit at pumasok sa Martial Arts Academy. Teacher Ping. Sa sandaling iyon, tumakbo pabalik ang estudyanteng iyon sa unang taon. Nasaan si Lance? Kumunat ang noo ni Ping Pongfei, at hindi na niya nakita si Lance. Tandaan ang URL, conshoate.net. Binasa ni Lance ang iyong autograph letter at hindi pa rin dumating, at saka, hiniling niya sa akin na ibigay ito sa iyo. Sabi ng freshman student. Inis na inis ni Ping Pongfei at tinignan ang packet na inabot sa kanya ng senior student. Ano ito? Ang estudyanteng iyon sa unang taon ay hindi nang ahas na sabihin ng maaga kay Ping Pongfei. Kinuha ni Ping Pongfei ang pakete at binuksan ito, ngunit, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakuha niya ang kanyang mga daliri dito. My grass, shit. Galit na sabi ni Ping Pongfei sa freshman student, you fucking shit to me too. Teacher Ping, ako rin ang may kasalanan, ginawa ni Lance na tiyakin kong ibibigay ito sa iyo. Galit na sabi ni Ping Pongfei, tanga ka hindi mo sasabihin ng maaga kung ano ang bag, ikaw ngayon ang dahilan upang makuha ko ang mga kamay ko dito. Mr. Ping, hindi ako papayagan ni Lance na sabihin ito ng maaga kung hindi ay bugbugin niya ako. Lance. Nag-apoy si Ping Pongfei at sinabi sa estudyanteng iyon sa unang taon, bumalik ka muna sa klase. Oo. Mabilis na pumunta si Ping Pongfei upang kumuha ng detergent para maghugas ng kamay. Pagkatapos maghugas ng kamay, sa loob-loob na sinabi ni Ping Pongfei, napakamayabang ni Lance, ano ang dapat kong gawin? Para matamaan siya. Ngunit ako, si Ping Pongfei, ay isa man lang sa 10 natitirang kabataang lalaki, at ako ay napakamura. Noong una, gusto ko lang tawagan si Lance dito at magsabi ng ilang salita sa kanya, hindi para ay bully si Yuan sa hinaharap, bilang sagot kay Liao Yao Yuan. Kalimutan mo na, tinatamad na talaga akong makipagtalo sa isang estudyante sa Hall of 10 Outstanding Young Men. Sa hinaharap, ang pakikipag-usap kay Liao Jiawan tungkol dito ay maaari ding ituring na paliwanag, kung paano haharapin ni Liao Jiawan si Lance, iyon ang kanyang negosyo. Kaya, talagang pinabayaan ito ni Ping Pongfei. Nang makita ni Yuan ang pagbabalik ng estudyante sa unang taon, abala siya sa pagtatanong, kamusta? Galit na galit si Mr. Ping, di ba? Parang hindi, pero sinabihan ako ni Mr. Ping na bumalik muna, parang hindi ko tuturuan ng leksyon si Lance. Paano? Hindi pa rin lalaki si Teacher Ping hindi papatayin ng ganito si Lance. Nena si Yuan. Sabi.
Sinabi ni Xiao Jia, marahil, iniisip ni Mr. Ping na hindi ito ang kanyang sama ng loob kay Lance noong una, kaya hindi na kailangang sirain ang kanyang pagkakakilanlan bilang isa sa 10 outstanding young men sa pamamagitan ng paggawa ng pabor sa iyong kapatid. Fuck! Fuck shit for nothing. Napatapak ni Yuan ang kanyang paa sa galit. Sinabi ni Xiao Jia, Yuan, huwag kang mag-alala. May paraan ako para mapaalis si Teacher Ping, pupunta tayo sa campus at gagawin itong big deal, at pagkatapos, kahit gaano pa kalmado si Teacher Ping. Natatakot akong magagalit siya. Kung gayon, magagamit natin ang kamay ni Teacher Ping para bugbugin si Lance. Xiao Jia, marami ka pang ideya. Sa ika-4 na klase ng umaga, tumingin si Dylan sa kanyang telepono at nagtanong, Lance, totoo ba ang sinabi ng campus? Anong hindi totoo? Natarante si Lance. May nagbalita sa campus na nilapitan ka ng guro ni Ping Pongfei at sinulatan ka ng personal na liham, at hindi ka lang pumunta, binalot mo pa ang liham ng asterisk at ipinadala muli kay Ping Pongfei. Ang puso ni Lance ay natigilan. Sino ang ipinagpalit ng laway sa asterisk ng aso? Lance, totoo ba o hindi? Ang mga sulat ay totoo, ang asterisk ay peke, sabi ni Lance. So, sadyang binabara ka ng taong nagpasabog sa iyo sa campus, masyado kang moldita, pumunta ka at linawin. Umiling si Lance, wala sa mood para dyan. Malinaw na may nag-frame sa iyo, hindi mo pa rin nilinaw. Mapilit na sabi ni Dylan. Laway man o asterisk, pareho lang sa akin dahil, wala akong pakialam kung ano ang iniisip ng Ping Pongfei na iyon. Paano kung maasar si Teacher Ping Pongfei? Mas mabuting linawin. It's not that boring. Ping Pongfei isn't a big shot. If he wants to misunderstand, just misunderstand. I don't care if he misunderstands or not. Si Dylan ay maaaring hindi makapagsalita, si Lance ay talagang bahagyang napangiwi, hindi man lang natatakot na hindi maintindihan ang 10 natatanging kabataan. Sa tanghali, magkasamang kumain sina Lance at Dylan sa labas ng campus, at nasunog na ang mga poste sa campus. Orihinal na si Ping Pongfei ay pinangalanan bilang ang 10 natitirang kabataan, ang buong campus ay tungkol sa post ni Ping Pongfei, sa ngayon at pinasabog si Lance sa harap ni Ping Pongfei na nakabitin ng mga bagay, hindi apoy, at may ilang tao na pinapaypayan ng apoy, upang gawing malaki ang bagay na ito. Hindi na nagsindi ng insenso ng lamok si Tomo at sinabing, basura Lance, iniisip pa rin niya na may kukumpara niya ang kanyang katayuan kay Mr. Ping. Sabi ni Forever Marker, bakit hindi binubugbog ni Teacher Ping si Don Lance? Sinabi ni Blossom's Ending, panahon na para linisin ang produktong Lance na ito, matagal na siyang mayabang sa Palanan High School. Ang mga komento dito ay lahat ng krusada laban kay Lance. Si Ping Pongfei ay hindi karaniwang pumupunta sa campus, kaya hindi niya alam ito sa puntong ito at mas doble pa rin ang ginagawa niya sa kanyang bat. Bagamat alam ni Lance, walang pakialam si Lance na pangalagaan ito, kahit na ang buong campus ay nagkrusada laban sa kanya, si Lance ay hindi kumikibo, dahil ang mga taong iyon ay maglalakas loob lamang na mag-spray sa network. Pagbalik sa silid-aralan pagkatapos ng hapunan, nagtanong si Sally, Lance, totoo ba ito? Totoo ba ang sinasabi nila sa campus? Oo, karamihan sa mga ito ay totoo. Hindi nagabala si Lance na ipaliwanag ng malinaw, gaano kaliit na bagay, walang hanggan, si Lance ay medyo naiinis. Sa sandaling ito, sa isang sulok ng campus, tumingin si Yuan sa telepono at tumawa, hindi ko naniniwala na ang burong si Ping Pongfei ay maaari pa ring maging mahinahon. Sinabi ni Xiao Jia, sa palagay ko ay hindi sapat iyon, kung gusto nating ganap na talunin si Lance, dapat din tayong magdagdag ng mas maraming apoy. Paano idagdag? 312. Napangiti si Xiao Jia hehe. Nang makita ni Yuan ang ngiti ni Xiao Jia, nalaman niya kaagad na walang maganda rito. Natapos na si Ping Pongfei mag-practice ng stick, nang tumunog ang telepono, ang principal ang tumatawag. Teacher Pongfei. Magalang na tawag ng principal. Headmaster, ano ang gusto mo? Mr. Pongfei, totoo ba ang lumalabas sa campus? Ano ito?
Ang umaga na pinapunta mo si Lance sa iyong lugar, at hindi ka binigyan ni Lance ng anumang mukha at pinadalhan ka ng isang bag ng tea ng aso. Nagulat si Ping Pongfei na nakarating pa ito sa campus. Pongfei, kung totoo, bakit hindi mo binugbog si Lance? Bigon mo ang maraming estudyante dito, isa kang top 10 outstanding na binata, si Lance isang campus villain, kaya mo itong tiisin. Dean. Headmaster, ibaba ko muna ang tawag, I'll go check it out. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Binuksan ni Ping Pongfei ang campus, at napakalaki tungkol sa bagay na ito. Iiwan na lang ito ni Ping Pongfei, ngunit ngayon ay medyo mapang-api, kung hindi siya tatayo, natatakot ako na hahamakin siya ng buong paaralan sa hinaharap, at mahikayat nito ang pagmamataas ni Lance. Kaya, nag-post si Ping Pongfei. Mga kapwa mag-aaral, ako si Guro Ping Pongfei, tungkol sa bagay na ito, totoo ito, ngunit hindi ko intensyon na gumawa ng anumang gulo sa isang mag-aaral tungkol dito, ngunit hindi ko inaasahan na sabog ako sa campus. Dahil iyon ang kaso, hindi ako maaaring magpatuloy na manahimik at mag-alab sa pagmamataas ni Lance. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ako ay isang guro, at ako ay pinangalan ng isa sa 10 outstanding young men, upang bugbugin ang isang estudyante at kilalanin ng mga community is inevitably a joke. How about this? After ni Lance this post, pupunta agad siya sa pwesto ko at aayusin ko siya ng private, syempre teacher ako, hindi ko siya papatulan, please. Huwag kang mag-alala. Sa oras na ito, sa klase, si Dylan ay abala sa pagsasabing, Lance, nag-post si Teacher Ping Pongfei, dapat mong basahin ito. Walang interes si Lance at sinabing, huwag kang tumingin. Lance, tingnan mo lang. Wang tough. Si Lance ay walang magawa, tumingin dito, at saka ngumiti. Lance, wala ka bang gustong sabihin pagkatapos mong mapanood? Walang muwang. 2 salita lang ang sinabi ni Lance. Lance, sinabihan ka ni Teacher Ping Pongfei na hanapin mo siya, hindi ka daw niya matatalo, I think since he dare to say that sa campus, dapat hindi ka na niya bugbugin, sasamahan na kita. Samahan mo ang ate mo, wala akong oras para pansinin siya. Sige, replyan mo lang ako, sabihin mo lang na may pupuntahan ka klase para hanapin ako, huwag kang lilipat para mag-post sa campus, iniisip mo. Maingay at nakaka-intimidate ang campus. Masyadong walang muwang. Agad na tumugon si Dylan para kay Lance. Sa isang lugar, nakita ni Yuan ang pag-post ni Ping Pongfei at desmayadong sinabi, pagkatapos ng lahat ng ito, hindi pa rin pumupunta si Ping Pongfei para bugbugin si Lance, hindi ako makapagsalita. Sinabi ni Xiao Jia, nag-aalala si Ping Pongfei sa kanyang pagkakakilanlan at mukha ng 10 natatanging kabataan na kaka-rate lang niya, maliwanag na hindi niya pinuntahan si Lance. Xiao Jia, may ideya ka ba? May isang ideya, ngunit hindi ko alam kung ito ay magiging masyadong malupit. Anong ideya? Lilipad pababa ng 3,000 talampakan. Naglalaro ulit nito, ha? Yuan ay. Sorpresa. Haha, tama lang, ready-made? Ibibigay ko sana sa class teacher, na nanlilisik sa akin noong isang araw. Ibigay muna natin kay Mr. Ping. Bueno, para masira si Lance, kailangan kong humingi ng tawad kay Teacher Ping, sana ay magalit si Teacher Ping at pilayin si Lance o kung ano pa man pagkatapos matanggap ang flying stream. I promise I will, then I'll go and prepare. Sa oras na ito, tumingin si Yuan sa kanyang telepono at biglang tumawa, Xiao Jie, tingnan mo, sumagot na si Lance, haha, sa wakas, nagsisimula na silang mapunit. Sa bungalow sa likod ng bundok. Nag-refresh si Ping Pongfei at nakita ang reply post ni Lance, pagkatapos basahin ito, si Ping Pongfei ay nagpigil ng galit sa kanyang puso. Agad na nag-post muli si Ping Pongfei, Lance, sa tingin mo ba hindi talaga ako naglakas loob na bugbugin ka? Iminumungkahi kong mas mabuting huwag mong hamnin ang aking pasensya at dalhin ang iyong asno dito ngayon. Sinabi ko sa iyo, hindi ko tamaan ka, at wala akong pakialam na tamaan ka, kaya ano ang kinatatakutan mo? Ako ay isang guro at isang natatanging binata. Ano ang saysay ng paghampas sa iyo? Ngayon at mag-usap tayo ng personal.
Sa klase, sumigaw si Dylan. Lance, sumagot muli si Teacher Ping. Naiinip si Lance, uto ng manok at itlog, bakit walang katapusan? Lance, mas mabuti kung ikaw mismo ang sumagot. Sabi ni Dylan. Buong loob na pumasok si Lance sa campus at sumagot kay Ping Pong Fei, kinausap ko ang iyong kapatid na babae, si Ping Pong Fei, huwag mong hamanin ang aking pasensya ng paulit-ulit, kung gusto mong makipaglaro sa akin, pagkatapos ay matapang na lumapit sa akin, kahit na hamanin ako. Paulit-ulit akong lumapit sa'yo, sino ka ba? Ikaw mismo hindi lalapit sa akin, wala kang paa. Sa ngayon, maraming estudyante at guro ang nakatutok sa campus, pinapanood sina Lance at Ping Pong Fei na naghihiwalay. Oo naman, si Lance at Ping Pong Fei ay naluluha. Nang makita ni Ping Pong Fei ang mayayabang na salita ni Lance, umungol siya sa galit at sumagot, Lance, kung talagang pumunta ako sa inyo, tumakas na kayo, huwag ninyong isipin na hindi ko kayo kilalang mga estudyante, iniisip ninyo iyon. Matatalo kita, mali, may sasabihin akong bastos, ako, Ping Pong Fei, wala akong pakialam na makipag-away sa iyo sa antas na ito, nakuha mo ba? Sumagot si Lance, tumigil ka, pagod na ako, Ping Pong Fei, i-announce mo lang ako ng challenge, magpa-appointment ka, sa hapon man o bukas, sasamahan kita minsan. Sumagot si Ping Pong Fei, nag-aanonsyo ako ng hamon sa iyo. Oh, Lance? Ikaw lang ang pinakamasamang binata, paano kita hamanin? Wala akong pakialam na lumaban sa iyong antas, unawain mo. Lance, dahil gusto mo ang mga hamon, bibigyan kita ng pagkakataon na hamanin ako, nasa iyo ang oras. Matapos basahin ang post ni Ping Pong Fei, si Lance ay umungol sa pang-aalipusta, ngunit nag-aalangan pa rin at sumagot, okay, pagkatapos ay 3 PM, sports field, kahit anong kailangan mong kausapin ako, ng personal. Okay, kung ano lang ang gusto ko. Kinagat ni Ping Pong Fei ang kanyang mga ngipin, ito ay itinuturing na Lance na nagkusa na hamanin siya, naramdaman ni Ping Pong Fei na medyo bumaba ang presyo para sa kanya na hamanin ng isang estudyante ng Tang. Lance is Hall of 10 outstanding young men, but at the same time, sobrang init din. Lance, masyado kang mayabang, tila oras na para sugpuin ang iyong kayabangan. 10 outstanding youths, ito ba ay isang bagay na maaari mong hamanin? Marahil ay hindi mo alam kung gaano kalakas ang 10 outstanding youths. Ping sabi ni Pong Fei sa loob. Noong una ay walang pakialam si Lance na makipaglaro kay Ping Pong Fei, bagamat inakala ng lahat na makapangyarihan si Ping Pong Fei, ano sa 10 mahuhusay na kabataan, walang pakialam si Lance sa mga tinatawag na outstanding youths, at hindi siya interesado in playing with an outstanding youth at all. Gayunpaman, siya ay nagpakasawa sa hindi gustong mangaapi ng sinuman, ngunit kapag itinulak, siya ay magagalit. 313. 3 PM. Ang larangan ng palakasan ng Palanan Middle School ay puno na ng mga guro at estudyante, at hindi tulad ng dati, sa pagkakataong ito, halos ang buong paaralan ay narito. Si Ping Pong Fei ay nakatayo sa podium ng sports field, at lahat ng mga guro ng paaralan ay tumingin kay Ping Pong Fei na may mga mata na puno ng pagsamba. Idol na ngayon ng lahat ng guro sa Palanan High School si Ping Pong Fei, kaya hindi nakakapagtaka na halos lahat sila ay dumating. Teacher Ping, humigop ka ng tubig. Inabot ng punong guro ang isang bote ng mineral water kay Ping Pong Fei na may nakamamanghang mukha. Salamat. Biglang tinanggap ni Ping Pong Fei ang bote ng tubig. Sinabi ng punong guro, Teacher Ping, talagang nangangahas ba si Lance na pumunta? Hindi ko alam, kung hindi ako sasama, hahanapin ko siya, natatakot ako na ang estudyanteng ito ay magiging walang batas kapag hindi siya naglilinis. Sabi ni Ping Pong Fei na may matuwid na mukha. Tama. Sa sandaling ito, sumigaw ang isang estudyante, narito si Lance. Biglang napalingon ang lahat sa entrance ng stadium. Ang unang website na Conshu 8. Net. Pumasok si Lance na may dalang tubo sa kanyang bibig, kinakain ito habang naglalakad siya papasok. Ayaw ni Lance na kainin ito, ngunit binili ito ni Sally at tiyak na kailangang magbigay ng mukha, kaya nakita ng lahat ang eksena. Nakita ng lahat na si Lance ay malapit ng bugbugin at nasa mood pa rin kumain ng tubo doon, kaya wala silang masabi.
Medyo hindi komportable si Ping Pong Fei nang makita niya na si Lance ay payapa pa rin. Sa kanyang imahinasyon ay hindi dapat nang ahas si Lance na lumapit, o lumapit ng nanginginig, sa halip na kumagat sa tubo at sumugod. Itinapon ni Lance ang mga scrap ng tungkod sa basurahan sa stadium, pagkatapos ay naglakad papunta sa gitna ng stadium. Tumalon si Ping Pong Fei at lumipad mula sa podium patungo sa gitna ng stadium, at napawawang lahat nang makita nilang si Ping Pong Fei ay gumaganap ng kanyang kagaanan. Tumayo si Ping Pong Fei ilang metro sa harap ni Lance. Lance, dumating ka na sa wakas. Ngumiti si Lance, kaya ikaw si Ping Pong Fei? Hehe, hindi kita kilala noon, pero ngayon alam ko na. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong kausapin, nagpadala ka ng isang tao para hanapin ako kaninang umaga. Lance, dumating na ang mga bagay sa puntong ito, ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili. Ako ang orihinal na nagpadala sa iyo upang hanapin ako sa umaga, para lamang makausap ka, at ikaw, napakawalang hiya mo sa akin. I don't even know you? What's there to talk about? Ngayong magkaharap na tayo, let's talk. I'd like to see what you can talk to me. Lance, ang gusto kong pag-usapan sa iyo ay ang bagay sa pagitan mo ni Liao Gayuan, ang kapatid ni Liao Gayuan, si Liao Goy, ay kaibigan ko. Sa orihinal, pupunta si Liao Gai at bugbugin ka, ngunit sinabi ko. Hayaan mo muna akong makipag-usap sa iyo, kung maaari kang gumawa ng inisyatiba upang ipakita ang iyong pagmamahal kay Yuan at bisitahin si Liao Gai, maiiwasan mo ang pambubugbog. Nilapitan ni Liao Jiawei, ngunit tinuruan din ako ng leksyon. Ngumuso si Lance, huwag kang masyadong mayabang sa tono mo. Lance, hindi ko talaga alam kung saan ka kumukuha ng iyong lakas. Ako, si Ping Pong Fei, bagamat ako ay ika-10 lamang sa 10 natatanging kabataang lalaki, ngunit ito ay higit pa sa sapat upang harapin ka. Hindi nagustuhan ni Lance ang tono ni Ping Pong Fei. Let's do it. I don't want to waste so much time with you, may natitira pa akong hiwa ng tubo. Sabi ni Lance. Sinabi ni Ping Pong Fei, Lance, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon, ngayon humingi ka na lang ng tawad sa akin ng personal at kaya kitang iligtas, dahil ayaw ko talagang ay bully ang mahihina. Si Lance ay nag-aapoy, nagmamadaling umakyat gamit ang isang arrow step at itinapat ang kanyang palad kay Ping Pong Fei. Bagamat naramdaman ni Ping Pong Fei na malakas ang palad ni Lance, hindi niya akalain na masasaktan siya nito. Bang! Sa sumunod na segundo, si Ping Pong Fei ay hinampas ng palad ni Lance sa ulo. Mas mahigit pakiramdam ni Ping Pong Fei ay mabikrak ang utak niya, akala niya imposibleng masaktan siya, pero bakit ganito? Pagkatapos, ang mga mata ni Ping Pong Fei ay lumabo, at siya ay bumagsak ng diretso, ang kanyang mga mata ay pumuti, at nanatiling hindi gumagalaw, na parang patay. Napabuntong hininga si Lance, ang mga bibig ay ayaw akong i-bully, nakikinig sa aking apoy, ano ba? Tumalikod si Lance at kinuha ang isa pang kalahati ng tubo sa kanyang kamay habang kinakagat ito at naglakad palabas ng stadium. Napakaraming tao sa eksena na naghahanda para manood ng isang magandang palabas, ang natulog sa lupa bago nila naintindihan ang lahat ng nangyayari, si Ping Pong Fei. Anong meron? Tapos na ba? No shit. Nakabili na ako ng melons at pinapanood mo ako nito. Lumabas si Lance sa stadium sa harap ng mga mata ng lahat, wala pang 3 minuto mula nang siya ay pumasok hanggang ngayon. Maraming mga estudyante ang bumili ng kanilang mga melon, at bilang resulta, si Lance ay wala na bago pa man kumatok ng ilan. Medyo nataranta ang isang grupo ng mga guro nang makita nila si Ping Pong Fei na natutulog sa damuhan at hindi gumagalaw. Headmaster, umakyat ka at tingnan mo kung anong nangyayari ah. Tumakbo ang principal sa gitna ng sports field at niyugyug si Ping Pong Fei na malakas na bumagsak sa lupa. Mr. Ping, ano ang nangyayari sa iyo? Hey sensei, gising na. Mr. Ping, hindi mo ako tinatakot. Mr. Ping, naririnig mo ba ako? Umiling-iling ang principal hanggang sa ayaw na niya, at hindi pa rin nagigising si Ping Pong Fei. Sa sandaling iyon, dumating ang doktor ng paaralan. Headmaster, hayaan mo akong suriin ito. Mabilis, tingnan kung patay na. Nag-aalalang sabi ng punong guro.
Sinuri ito ng doktor ng paaralan at sinabing, "Principal, huwag kang mag-alala, hindi patay, dahil masyadong malakas ang puwersa para mahawakan ng utak, kaya nataranta ang utak at pagkatapos ay nahimatay." Kaya talagang sinampal ni Lance at hinimatay si Ping Pong Fei. Paanong posible iyon? Akala ng principal ay may isang uri ng aksidente, ngunit ito pala ay talagang sinampal siya ng walang malay. Ang buong umpukan ng mga estudyante at guro ay ayaw umalis, nanunood ng hindi kumukurap, parang hindi pa nagsisimula. Walang magawang sumigaw ang punong guro, lahat ng mga estudyante at guro, maghiwa-hiwalay, tapos na, hindi aksidente, nawala ng malay si Mr. Ping ni Lance. Nagulat ang buong silid ng mga estudyante at guro nang marinig nila ang anunsyo ng principal. Ang isang guro ay nag-aatubili na nagtanong, "Punong guro, maaaring ito ay isang pagkakamali, si Ping Pong Fei ay isa sa 10 natatanging kabataan ito ba ay isang pisikal na problema kay Teacher Ping?" Umiling ang principal at bumantong hininga, tumalikod at naglakad palayo. Sa sandaling ito, sa harap ng gusali ng paaralan, nagtanong si Sally, "Talaga bang pinatumba mo si Teacher Ping? Peke pa rin ba ito? Wala pa nga kayong ginagawa, ni isang galaw, and it's going to be so boring with all those students watching. Oh, mag-isip ka ng movie na pupuntahan." Originally I don't want to slap Ping Pong Fei unconscious, to give him a little face, but unfortunately, ayaw niya daw akong i-bully. Nakakainis pakinggan, kaya sinampal ko lang siya ng walang malay. Ibinuko ni Sally ang kanyang mga labi at sinabing, "Paano ka magiging napakalakas?" Hehe. Tumawa si Lance, na sinasabi sa kanyang puso, pagdating sa mundong ito, mahina na at malakas pa, hindi man lang alam kung kailan makakapag-cultivate sa likas na kaharian ng kanyang nakaraang buhay. Sa sandaling ito, sa isang lugar sa lungsod ng London, si Yuan ay nakikipag-chat at nakikipagkite sa ilang kaibigan sa martial arts, na pawang pinupuri si Yuan. "Go! Walang hangganan talaga ang kinabukasan mo. 314. Oo, Gogo. Napakabata mo para maging isa sa 10 natatanging binata, talagang kapansin-pansin, natatakot ako na hindi magiging problema ang pagbukas ng Ren at Zhu veins sa hinaharap." Tumawa si Liao Gogo, "Natural ito, bago ako mag-30, siguradong papasa ako sa pagsusulit at pupunta ako sa Martial Arts Academy para sa pagsasanay." Wow! Gogo? Kung pupunta ka sa Martial Arts Academy para mag-training at bumalik, hindi ba direktang dominasyon iyon sa lungsod? Hahaha. Nagustuhan ni Liao Goy ang paghalik ng kanyang mga kaibigan sa kanyang puwet, hindi ko alam kung bakit, ang cool lang, dahil pinangalanan siya bilang isa sa 10 outstanding na binata, maraming tao sa London City na minamaliit siya noon. Nagkusa na makipag-ugnayan sa kanya, at mayroon ding isang boss ng isang malaking grupo na may sinabi tungkol sa pagnanais na pakasalan ang kanyang anak na babae sa kanya. Nang ipagmalaki ni Liao Gojio ang kanyang sarili, tumunog ang kanyang telepono. Si Liao Goy ay nagmura sa kanyang puso, sinong anak ng aso ang tumatawag at sumisira sa kapaligiran. Si Liao na nagpapagasolina ay nambobola ng kanyang mga kaibigan nang siya ay naputol ng isang tawag sa telepono, ang kanyang puso ay medyo nabalisa, kaya hindi niya ginawa. Gustong sagutin ito. "Maggasolina, tumutunog ang iyong telepono, kunin mo ito." Paalala ng isang kaibigan. Iyon ay kapag Liao refuel kinuha ito. "Kamusta? Kuya? Ano ba, Gawan?" Tawag pala ni Liao Gawan. Tandaan ang URL, consuate.net. "Kuya, may malaking nangyari." Anong nangyari? Si Ping Pong Fei ay nawala ng malay ni Lance, si Lance ay mas malakas kaysa kay Mr. Ping, at ngayon ang buong paaralan ay umihi sa takot, kahit kami ni Xiao Jia ay katatapos lang umihi. "Yuan, anong niloloko mo? Anyway, kuya, huwag mong hahanapin si Lance, tiyak na mas malakas siya kaysa sa iyo, dahil mas malakas ka lang ng kaunti kay Teacher Ping, siguradong hindi ka makakapareha ni Lance." "Okay, wala na. Ako magbabawas ng tawag. Tandaan, huwag kang pumunta sa Lance, hindi man lang ako nangangahas na banggitin ang usapin ng paghihiganti ngayon, ang buong paaralan ngayon ay natatakot na maging high profile." Pagkababa ng telepono, kumunot ang noo ni Liao Goy, ang gulo.
Nagtanong ang isang kaibigan, nagpapagasolina, bakit ka hinahanap ng iyong kapatid? Hindi ko alam, sinabi niya sa akin na huwag pumunta sa Lance. Pinatumba ni Lance ang 10 outstanding young men's ping pong fay, siguradong hindi rin ako kalaban, at sinabihan akong huwag na, kailanman pumunta. Sino si Lance? Si Lance ang pinakamagaling na estudyante sa Palanan High School. May problema ang kapatid ko kay Lance. Nakiusap pa nga ang kapatid ko na pumasok ako kagabi para tulungan siyang turuan ng leksyon si Lance, pero tumanggi ako. Sinabi ng isang kaibigan, halika, ang iyong kapatid ay gumagamit ng mga taktika na nakakapukaw kapag hindi ka tumulong sa kanya na bugbugin si Lance. Ang iyong kapatid ay medyo kawili-wili. Biglang napagtanto ni Liao Gojio na ito ay isang radikal na pamamaraan. Ngumiti si Yuan, ang aking kapatid na lalaki ay talagang medyo cute, mabuti, bilangin siya bilang isang tagumpay sa pagpukaw. Ano ba, ako ay gagawa sa kanya ng isang pabor at pumunta sa Palanan Middle School upang masiyahan ang aking kapatid na lalaki at ituro na Lance ay aralin. Ang ilang mga kaibigan ay abala sa paghiling, halika, samahan din kita. Good. Sumang-ayon si Yuan nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito, sa tamang panahon para ipakita ang kanyang lakas. Kaya, si Yuan at ilang kaibigan, ay sumugod sa Palanan High School sa apoy, hinahanap si Lance. Sa oras na ito, sumabog ang Palanan Middle School. Si Lance ay talagang mas malakas kaysa kay Ping Pong Fei. Ang buong paaralan ay tinatalakay ang bagay na ito, at sa parehong oras, narinig ng lahat ang pangalan ni Lance, at biglang nabuhay ang takot sa loob. Gaya nga ng sinabi ni Liao Gayuan, ngayon ang buong paaralan ay tila hindi nang ahas na maging high profile, at lahat ng ang mga naunang kaaway ni Lance, kabilang si Liao Gayuan, ay hindi nang ahas na banggitin ang paghihiganti. Si Liao Gayuan ay hindi nagsinungaling sa kanya. Kapatid, talagang sinisikap niyang balon ang kanyang kapatid na huwag mamatay. Sa kama ng ospital sa opisina ng doktor ng paaralan, nagising si Ping Pong Fei. Nang imulat ni Ping Pong Fei ang kanyang mga mata, agad siyang gamulong at umungal, Lance, tingnan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon ngayon. Gayunpaman, sa sumunod na segundo ay wala si Lance, at wala rin siya sa stadium, isang pares ng mga mata sa paligid ang nakatitig sa kanya, ito ay ang principal at iba pang mga guro, at maraming estudyante sa labas ng bintana. Tanong ng punong guro, Teacher Ping, gising ka na? Nagsalubong ang mga kilay ni Ping Pong Fei, at nagtanong, ano ang nangyayari? Hindi ba tinuruan ko ng leksyon si Don Zixen sa stadium? Saan ang lugar na ito? Isang babaeng guro ang abala sa pagsasabing, Teacher Ping, huwag na huwag mong banggitin ang salitang aralan, kung sakaling marinig ito ni Lance. Ngumuso si Ping Pong Fei, ano ang nangyayari dito? Sino ang magsasabi? Sinabi ng punong guro, Mr. Ping, sinampal ka lang ng walang malay ni Lance, hindi mo ba naaalala ang iyong sarili? Nakaramdam ng pananakit si Ping Pong Fei sa kanyang ulo, at pagkatapos ay naalala niya, na parang hinampas siya ni Lance ng isang hampas ng palad, ngunit naisip niya na hindi niya siya masasaktan, at pagkatapos ay natamon siya, at pagkatapos ay hindi niya alam. Paano ito posible? Natarante si Ping Pong Fei, paano siya naging nakakatawa at nawala ng malay sa pamamagitan ng isang hampas ng palad, nagbibiro ba ito? Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng opisina ng nurse ng paaralan, at may nagsabi, nandito si Lance. Tama, naglalakad si Lance mula sa labas, at nang marinig niya na nagising si Ping Pong Fei, lumapit si Lance upang tingnan. Mayroong isang malaking grupo ng mga guro at estudyante na nagsisiksikan sa labas ng opisina ng nurse ng paaralan, at nang lumakad si Lance, ang masikip na grupo ng mga guro ay nataranta at gumawa ng paraan. Pumasok si Lance sa opisina ng nurse ng paaralan nang walang anumang hadlang at nakita si Ping Pong Fei na nakaupo sa isang infusion bed sa sulok ng opisina ng nurse ng paaralan. Nang makita ng punong guro na pumasok si Lance, agad siyang nambobola, natarante at naglabas ng isang bote ng mineral na tubig, inabot ito kay Lance at sinabing, Master Damon, uminom ka ng tubig. Nang matapos magsalita ang principal ay napagtanto niya na hindi lang siya ang nambobola, may 7 o 8 guro sa paligid niya na nag-abot ng tubig kay Lance at sabay na sinabi, Master Damon, uminom ka ng tubig. Ang lahat ay medyo napahiya nang makita ang napakaraming tao na nambobola.
Tumingin si Lance sa principal at sa iba pang 7 o 8 guro na namimigay ng mineral water at hindi rin nakaimik. Salamat na lang. Tumibok ang puso ni Ping Pong Fei nang makita niya ang napakaraming guro na kumukuha para bigyan ng tubig si Lance. Lumapit si Lance kay Ping Pong Fei at ngumiti, "Teacher Ping, gising ka na, pumunta ako para makita ka, medyo mabigat ang kamay ko, huwag mong isa puso, ah." Ngumuso si Ping Pong Fei, "Lance, hindi na kailangan, at hindi ako naniniwala na pinaalis mo ako, malamang dahil hindi ako nakatulog ng maayos kagabi." Huminto ang puso ni Lance, ito na ang oras ng taon, at gusto mo pa ring mamatay para iligtas ang mukha. Sinabi ni Lance, "Sige, Mr. Pong Fei, walang mga tagalabas dito, aminin mo na lang." Tumitig si Ping Pong Fei, "Nima, 3 patong sa loob at 3 patong sa labas, lahat ay masikip, at wala pa ring mga tagalabas. Lance, isa ako sa 10 outstanding youths, hindi ako matatalo mo, alam iyon ng sino mang may normal na utak." Nakakamatay na pagtanggi ni Ping Pong Fei. Tumawa si Lance, "Teacher Ping, ibig mong sabihin ang lahat ng mga taong ito dito ay hindi normal sa ulo. Ikaw. Anyway, hindi pwede." Ngumiti si Lance, "Teacher Ping, pumunta ako para tingnan kung okay ka lang, hindi para sirain ka. Gusto ko rin humingi ng tawad sa iyo, tutal, isa kang guro at isa sa 10 outstanding young. Mga lalaki, medyo walang galang na sampelan ko kayo at patumbahin, sana huwag nyo itong isa puso." 315. Galit na sinabi ni Ping Pong Fei, "Sinabi ko sa iyo, hindi ako na-knockout sa iyo, hindi ako nakatulog ng maayos kagabi." Tumaas ang kilay ni Lance at sinabing, "Teacher Ping, medyo walang kwenta ka kung ganyan. Ibig sabihin, ang kapatid mo, Lance, ayoko nang ulitin ang sarili ko ng maraming beses, kung hindi ka naniniwala sa akin, magagawa mo ulit. Aminin mo. Kung hindi, huwag mong ipagmayabang ang bagay na ito sa hinaharap." Sa kanyang puso, sinabi ni Lance, "Paano mo mapapatomba ang isang napakahina at ilalabas pa rin ito para ipagmalaki ito? Ayaw mong maging bastos, ngunit gusto ko pa." Tumawa si Lance, "Sige, Teacher Ping, ituring mo akong natatakot sa iyo. Kusang loob kong aaminin na hindi ka na knockout sa akin, nabugbog ka ng hangin, okay lang, hahayaan ko ang iba. Magpatotoo din." Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Lance sa grupo ng mga guro at estudyante at sinabing, "Sa tingin mo ba na knockout si Teacher Ping ng hangin?" Ang punong guro ay abala sa pambobola, "Oo, maaari akong magpatotoo na si Master Damon ay gagawa na ng kanyang hakbang nang may umihip na hangin at pagkatapos ay nawala ng malay si Teacher Ping." Ang isa pang guro ay abala rin sa pambobola at sinabing, "Maaari din akong magpatotoo na ang simoy ng hangin ay talagang napakalakas." Ang isa pang estudyante ay abala sa pagsasabing, "Maaari kaming magpatotoo ng aking klase na ang hangin nga ang nagpabuga sa kanya nang mawala ng malay." Sinabi ni Lance, "Teacher Ping, tingnan mo, lahat ay maaaring magpatotoo na ikaw ay nawala ng malay ng simoy ng hangin. Sige, huminahon ka, ang bagay na ito ay tapos na, babalik ako sa klase." "Ah!" Sigaw ni Ping Pong Fei, nakaramdam ng sobrang inis. Hindi pinayagan ni Lance ang lahat na tumstigo okay, itong testimonya, lalo pang apoy, at umihip ang simoy ng hangin, tinatawag ba itong testifying? Sinabi ni Ping Pong Fei, "Lance, bastard ka, gawin mo itong muli, hindi ako naniniwala." 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Si Ping Pong Fei ay nagliliyab, hindi pa siya nasusunog noon nang ang sulat ni Lance ay nagpadala sa kanya ng asterisk, ngunit ngayon siya ay hindi kapani-pani walang nagalit. Hindi na nag-abala pa si Lance na pahirapan siya, tinapik ang balikat ni Ping Pong Fei at naghanda na umalis. "Lance, you don't dare, ba? Have the balls to knock out me again, and if you don't knock out me in 10 seconds, after you fucking." Bang! Biglang bumagsak ang katawan ni Ping Pong Fei, hindi man lang natapos ang isang pangungusap, at kahit na ang mga nanonood sa loob at labas ay hindi makakita ng malinaw. Tanging si Lance lang ang nakataas pa rin ang kanyang mga palad, nakatingin kay Ping Pong Fei na bumagsak sa lupa at umuugong, "Teacher Ping, maganda ba talaga para sa iyo na kumilos ng ganito? Well, ngayon ayon sa gusto mo, ginawa na kita."
Nang hihina. Ang lahat ay tumingin kay Lance na nalaglag ang panga. Ang doktor ng paaralan ay abala sa pag-squat upang suriin si Ping Pong Fei, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo sa punong guro at sa iba pa at sinabing, mas malala pa ito kaysa sa nahimatay ngayon. Iniunat ni Lance ang isang daliri at itinutok ito sa dibdib ni Ping Pong Fei. Isang himala ang nangyari at biglang nagising si Ping Pong Fei. Anong nangyari? Tanong ni Ping Pong Fei. Sinabi ng punong guro, hindi mo pa natatapos ang isang pangungusap, nawalan ka ng malay ni Lance, at ngayon ay wala na si Lance. Hindi ako naniniwala sa kamatayan. Sigaw ni Ping Pong Fei. Sa kasamaang palad, walang pumapansin sa kanya dahil nakita na ito ng iba, kaya ano pa ang hindi maniwala. Sinabi ng punong guro sa mga nanonood at guro, maghiwa-hiwalay kayong lahat, tumahimik si Mr. Ping. Nagkalat ang mga estudyante at guro at bumalik sa kani-kanilang mga klase sa siga ng kaluwalhatian. Sa oras na ito, ang kapatid ni Liao Gayuan, si Liao Go, at isang grupo ng mga kaibigan ay dumating na sa pasukan ng Palanan Middle School. Tanong ng isang kaibigan, Gogo, paano mo tutulungan ang kapatid mo ah? Nako, syempre isang hakbang para mabali ang mga binti ni Tang. Isang galaw. Crap, 2 strokes ba? Ngumuso si Oil Liao sa sama ng loob, pakiramdam niya ay ininsulto siya ng kaibigang ito. The other friends were busy saying, tama, high school student, sa lakas ni Gogo, how many moves do you think it takes? More than 2 strokes tarnish the identity of the cheer. I'm sorry. Cheer up. Medyo nakakainsulto lang ang nasabi ko, huwag mo nang personalin. Abala ang kaibigang iyon sa paghingi ng tawad. Ngumiti si Liao Gogo, ayos lang, maraming taon na tayong magkaibigan. Sabi ng kaibigang iyon, sabihin na natin, tutulungan kitang gawin ito mamaya, baliin ang mga binti ni Lance, iligtas ang iyong mga kamay sa pagkadumi, bilang kabayaran sa sinabi ko lang nasaktan ka, okay, magpagasolina. Ikaw. Kumunat ang noo ni Yuan. Tara, medyo minamaliit mo ang mga kaibigan namin, hindi mo maiisip na mahina kami dahil lang sa mas malakas ka. Level 30 odd martial arts practitioners din kami, although mahina talaga kami sa harap mo. Ngunit ang pagtulong sa iyo na bugbugin ang isang estudyante sa high school, sa tingin namin ay maliit na bagay iyon. Ang ibang mga kaibigan ay abala rin sa pagtango ng ulo. Si Liao Goy ay abala sa paghingi ng tawad at sinabing, paumanhin mali ako, ngayon lang kita pinagdudahan, sana huwag mo itong isa-puso. Tutal, level 58 na ako ngayon, at nasa isip ko ang lahat sa ibaba. Mahina kasing langgam ang level 50 kaya lang. Pasensya na. Ayos lang, naiintindihan naman namin. Kung gayon, gawin natin ito, Abalone Chicken, tulungan mo akong labanan si Lance at iligtas ako mula sa pangangailangang gawin ito, pagkatapos ng lahat, isa ako sa 10 natatanging kabataan, at hindi lang ako isang kuting o isang tuta. Mabuti. Nagawa ng paaralan na ibalik ang kalmado, biglang, isang lalaki ang tumayo sa open space sa harap ng gusali ng paaralan at sumigaw, sino ang nakakakilala kay Lance? Sabihin mo sa kanya na lumabas sandali. Ang sumigaw ay Abalone Chicken, siya. Nangako na gagawin ito para kay Liao Zuliang, kaya natural na gagawin niya ito. Lahat ng mga estudyante at guro ay nasa klase, tiyak na tumahimik lang para sa klase, at si Nima, kung sino man ang nasa ibaba ay narinig na sumigaw muli kay Lance. Anong nangyayari? Sino ang naghahanap kay Lance? Lumabas ang lahat sa classroom at pumunta sa hallway para manood. Siyempre, si Lance mismo ay hindi man lang nagkunot ng noo, lalong hindi lumabas para tingnan. Sa halip, si Dylan, ang tumakbo sa koridor upang tumingin sa unang pagkakataon. Ang isa sa kanila, nang makitang maraming estudyante ang lumilitaw sa koridor, ay sumigaw muli, Hoy, sino sa inyo ang nakakakilala kay Lance? Maaari mo ba siyang tawagan para sa akin? Hindi sumagot ang mga estudyanteng nagtakbuhan sa hallway, nagkwentuhan lang. Sinabi ni Dylan, ano ang gusto ninyo kay Lance? Ang Abalone Chicken na iyon ay agad na tumingin kay Dylan sa ikalimang palapag na koridor at nagsabi, yung sino, kilala mo si Lance, bilasan mo at sabihin sa kanya na bumaba. Ano iyon?
Tanong ni Dylan. Sabi ko naman sa iyong bumaba ka na lang, wag ka ng maraming tanong, naniniwala ka bang bugbugin kita mamaya? Napahawak si Dylan, hindi na naglakas loob na magtanong, tumakbo papasok sa silid-aralan at sinabing, Lance, may 6 na tao sa ibaba, pababain muna, mukhang naghahanap sila ng gulo. Nanlumo si Sally, Lance, paano ba naman ang daming taong naghahanap ng gulo ah? Ito ay kumalma lang, handa na para sa isang maliit na klase, at pagkatapos ay may mga taong darating para guluhin ka na naman. Tumawa ng walang salita si Lance, Miss, ang paghahanap sa akin ay hindi nangangahulugang may problema. Lance, tumigil ka sa pagsasalita, bilasan mo at tingnan mo. Tumanggaw si Lance, gusto niyang makita kung sino ang darating para guluhin siya. 316. Bumaba si Lance at agad na nakita ang 6 na tao na nakatayo sa open space sa ibaba. Sino kayo? Ano ang hinahanap ninyo sa akin? Kung gusto ninyo akong imbitahan sa hapunan, ipinapayo ko sa inyo na huwag sayangin ang inyong lakas, wala akong kadate. Sabi ni Lance. Ngumisi si Bauji, ikaw ang maalamat na si Lance na pinakakahangahangang tao sa Palanan High School. Dare I say it? I didn't thought I would be so famous, even you guys know my big name, it's really worth my time at White Cloud High School. Teka, saan ako pipirma? Sa damit. O mga kamay. Kumunat ang noo ni Arbor Chicken at ngumisi, anong sabi mo? Autographs, hindi ba kayo nagpunta sa White Cloud High School para kunin ang autograph ko? Galit na sinabi ni Abauji, ikaw. Sino sa palagay mo ang sumasamba sa iyo, ngunit naghahanap din ng iyong autograph? Ang 10 natatanging kabataan ay nakatayo dito, mayroon ka ring lakas ng loob na sabihin ang salitang autograph. 2, 10 natatanging kabataan ang nakakita. Ngumiti si Lance, nakita ko na ito, ngunit sa tingin ko ito ay karaniwan. Sinabi ni Abauji, bata, hindi malaki, hindi maliit ang bibig, 10 natatanging kabataan ang lakas ng loob mong sabihin na karaniwan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito ang ika-9 sa 10 natatanging kabataan, Liao Goy, sa palagay ko narinig mo na si Liao ang pangalan ni Goy matagal na ang nakalipas nang hindi ako nagpapakilala. Walang narinig. Umiling si Lance. Ano? Nakita ng ilang tao na ganoon ang tono ni Lance at medyo hindi makapaniwala, lalo na si Liao Gogo, nakaramdam ng labis na kalungkutan na talagang naglakas loob siyang sabihin na hindi niya narinig ang kanyang malaking pangalan, na bulok na naiulat sa ang balita sa lungsod ng London gayon din sa London Window nitong mga nakaraang araw. Ang unang website na Consyo 8. Net. Sabi ni Liao Goy, Apo Chicken, isang batang dilaw ang buhok, bakit mag-aaksaya ng maraming salita sa kanya, bilasan mo at tapusin mo na siyang bugbugin, kailangan pa nating pumunta sa Born Human para uminom sa gabi. Mabuti. Tumanggaw si Abauji, ngumit ng maitim kay Lance at sinabing, Lance, narinig ko na napakalakas mo, makipagkompetensya tayo sa akin, syempre, maaari kang tumanggi, ngunit ang kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Tanong ni Lance, kaya, narito ka para ay bully ako. Ito ay maaaring maunawaan tulad ng. Tumanggaw si Lance, pagkatapos ay gamaan ang loob ko, hindi ko bibigyan ng masarap na pagkain ang sinumang nang aapi sa akin. Yoho! Napakahigpit, maliit. Bang! Bago matapos ang boses, ang Apo Chicken ay tinadtad sa lupa ng palad ni Lance. Ah! Natigilan si Liao Goy at ang ilan pa, tila hindi ito inaasahan. Muling tumapak si Lance, at sa isang crack, nabali ang binti ni Abao Chicken ni Lance. Ah! Abalone Chicken, na nahimatay, nagising sa sakit at tumili. Ang mga estudyanteng nanunood mula sa koridor ay nanlamig, ang unang masamang kabataan ay talagang matigas. Tumaas ang kilay ni Liao sa Rahoyaoksang, at ang ibang mga kaibigan ay abala sa pagsasabing, halika, kahit ang Abalone Chicken ay hindi man lang kalaban, ano ang dapat nating gawin? Napabuntong hininga si Liao Goy, mukhang kailangan kong gawin ito sa sarili ko, Lance, napakahusay, mukhang magaling ka talaga sa dalawang bagay, hindi nakakagulat na hindi ka kayang paglaruan ng kapatid ko. Kapatid mo? Yuan. Oh,
Isang nakababatang kapatid na kumakain ng asterisk, ang lakas ng loob mong banggitin ito. Sino ang tinatawag mong nakababatang kapatid na kumakain ng asterisk? Galit na galit si Liao Jiawei. Yoho, para hindi mo alam bumalik ka at tanungin mo ang kapatid mo, sasabihin niya ang detalye. Ang isang kaibigan ay abala sa pagsasabing, go, tingnan mo ang batang ito, napakayabang niya, baliin ang kanyang mga binti sa isang galaw, at makita natin ang iyong lakas. Lantaran si Lance kay Liao. Maangas ang paglalagay ng gatong sa pinto, na nagpagatong kay Liao na parang nawalan ng mukha sa harap ng kanyang mga kaibigan, at ang kanyang puso ay labis na nagalit. Gayunpaman, si Liao na nagre-refuel ay natahimik sa kanyang isip at sinabi sa kanyang puso, hindi ako magalit, isa akong nangungunang 10 natatanging binata, ang galit sa isang mataas na paaralan ay labis na bumababa sa aking presyo. Ngumiti si Liao Gogo at sinabing, Lance, tinangka mo akong galitin, sa kasamaang palad, sa hindi mo pa rin mapupuksa ang galit ko, ako si Liao Gogo ay isang nangungunang 10 natatanging binata, hindi lang kahit anong maliit na pusa o aso ang maaaring mag-trigger. Ang galit ko. Kahit galit, same level pa rin. Sa paningin ko, lahat ng nasa ibaba ng level 50 ay basura, at ikaw, mas basura. Tumawa si Lance at sinabing, mabuti, lahat ng basura sa ilalim ng level 50, kahit ako ay hindi maglakas loob na sabihin ang malaking salita na iyon. Alam din ni Liao Gojio na sinabi niya ito, natatakot na ang mga kaibigang ito ay kasama rin, ngunit ngayon ay hindi na masyadong nagmamalasakit, dapat kumilos ng kaunti, alisin ang momentum na dapat taglayin ng 10 natitirang kabataan. Bumantong hininga si Liao Gogo, ang malalakas lang ang karapat-dapat na sabihin na lahat ng nasa ilalim ng ganito ay basura, at ako, si Liao Gogo, ay nangangahas na sabihin sa mundo na lahat ng nasa ilalim ng level 50 ay basura. Mayabang at mayabang. Natigilan si Lance. Lance, ang mayabang ay ikaw, orihinal na turuan ka ng leksyon sa aking pagkakakilanlan ay talagang isang kahihiyan sa reputasyon ng 10 outstanding youths, ngunit sa kasamaang palad, ngayon, kahit na sinisiraan ko ang pagkakakilanlan ng 10 outstanding youths, ay babaliin ang iyong mga paa sa isang galaw. Sabi ni Liao Goy na may malungkot na mukha. Nagtanong si Lance, ilang stroke ang sinabi mo? Isang galaw, o ilang galaw sa tingin mo ang kailangan? My Hall of 10 outstanding youths, dealing with trash under level 50, more than 2 moves, is humiliating. Oh, a good move. Bahagyang ngumiti si Lance. Isang Bauji ang nahiga sa lupa at sinabing, halika, bilasan mo at bugbugin siya, nabali ko ang paa ko sa pagtapak sa kanya, nabali ang magkabilang paa niya. Sa sandaling iyon, tumakbo si Yuan. Kuya! Guwan, nasa tamang panahon ka, kung hindi ko mabali ang mga binti ni Lance sa isang galaw ngayon, kukunin ko ang apelyido niya. Sabi ni Yuan. Kuya, hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag kang pupunta sa Lance? Paano ka? Puno ng tensyon na sabi ni Yuan. Yuan, ngayon na at pinupukaw mo pa rin ako, tama, mali akong tumanggi na pumunta at turuan ng leksyon si Lance kagabi. Tinanggihan kita kagabi, baka nabali ko ang mga paa niya kagabi. Kuya! Umalis ka na! Sigaw ni Yuan. Walang magawa si Yuan, ayos lang, nakikita kung gaano ka-confident ang kapatid niya, baka talaga matalo niya si Lance, hindi kailanman ginawa ng kapatid niya ang hindi niya sigurado, kilala talaga nitong si Yuan ang kapatid niya. Hindi naka-first move si Lance, bumantong hininga, hindi ba mabali ang mga paa ko sa isang galaw lang, huwag na lang, limitado ang oras ko. Lance, aalisin ko ang 10% ng aking kapangyarihan ngayon at makipaglaro sa iyo. Malakas na sabi ni Liao Jiawei, na para bang sinasadya niyang ipaalala sa lahat na 10% lang ng kanyang kapangyarihan ang naubos niya, at kung gagawin niya, babaliin niya ang kanyang binti sa isa pang galaw, na magpapakita ng lakas ng kanyang 10 natitirang mga young masters. Ngumuso si Lance nang may pang-aalipusta, makikita ni Lance kung ano ang maaari niyang gawin. Lance, susuyuan kita. Pagkasabi noon, tumalbog si Liao Goy at sinuntok si Lance ng malakas.
Sa suntok na ito, inilabas ni Liao Guojia ang 60% ng kanyang kapangyarihan. Sa una niyang naramdaman na ang isang suntok ay sapat na para harapin ang isang estudyanteng tulad ni Lance, ngunit kung sakali, inilabas niya ang 60% ng kanyang kapangyarihan. At kasama ang 60% ng kanyang kapangyarihan na nagpapanggap bilang isang kapangyarihan, ang epektong iyon ay natural na ginamit. 317. Inumin. Weng. Ang anino ng kamao ay sumingit sa hangin at gumawa ng hagong. Ang ilang kaibigan ni Yuan ay abala sa pagsasabing, "Wow, talagang karapat-dapat na maging isa sa 10 natatanging kabataan sobrang lakas sa sandaling magtagumpay siya." Sa sandaling ito, kahit na abala si Yuan ay lahat ay nag-iisip sa kanyang puso, mukhang napaniwala ko ang aking kapatid na sobra-sobra, ang aking kapatid na lalaki ay umabot ng isang mabangis na kapangyarihan sa isang tagumpay, kung gayon kung kukuha ka ng 10%, Nima, huwag pa rin nating gawin. Hayaan mong maghalo si Lance. Nasa harap na ni Lance ang suntok ni Liao Jiawei. Gayunpaman, hindi ito nilinggan ni Lance, isang bahagyang paghilig, at dumaan ang malakas at walang katulad na suntok ni Liao Jan Brown, bagaman hindi kumibo si Lance, bahagyang itinaas ni Lance ang kanyang mga paa. Nawala ng balanse ang katawan ni Liao. Bumagsak ang mukha sa lupa. Nawala ng ay damo. Nagulat ang lahat. Lahat ng makitang kusang bumagsak si Liao Goy? Lalo na lahat pag-refuel, anong di ba sabi mo trick or something? Ito. Tinitigan ni Liao Ganga si Lance. Tandaan ng UR. Napabuntong hininga si Lance. Mukhang sapat ang iyong force. Iniwasan ko ito ng isang beses, mas mabuting ilabas mo ang iyong buong magpanggap na kalaban mo. Malakas na ba maantong hindi ko na kailangan pang ibigay ang buong lakas ko, sapat na ang dalawang kung fu. Akalain na ang 60% kung kapangyarihan ay hahayaan itong iwasan ni Lance, mukhang kailangan kong maglabas ng 10% na kapangyarihan, mabuti na lang at malinaw kung sinabi na ito ay isang kapangyarihan noon. Kung hindi ay mapapahiya ako. Ngayon na hindi matatalo ng isang kung fu si Lance, hindi na ito mawala ng mukha. Sa oras na ito, si Yuan ay abala sa pagsasabing, "Kapatid, huwag kang magkaroon ng dalawang kung fu kumuha ng 30% o 40% ng iyong kung fu." Natakot si Yuan na baka magkamali muli ang kanyang kapatid, kaya gusto niyang maglabas ng ilang porsyento ang kanyang kapatid. Ngunit saan nalaman ni Yuan na sinabi ng kanyang kapatid na 20% gamit ang kanyang bibig, ngunit ang totoo ay 10% na ng kanyang kapangyarihan. Sigaw ni Yuan at sabay-sabay na naglabas ng espada, hinihimas at iwinagayway ito sa hangin. Pagkatapos, sumigaw si Liao Jiawei, "Lance, subukan mong muli ang aking 2% kung fu, titingnan ko kung paano ka makakaiwas." Swoosh swoosh. Ang espada ni Liao Goy ay lumipad na parang snowflake at inatake si Lance. Nailabas na ni Liao Jiawei ang 10% ng kanyang kapangyarihan, kung hindi ito gagana sa pagkakataong ito, wala na siyang magagawa. Pagpalain ng Diyos hayaan mong tusukin ko ang binti ni Lance gamit ang aking espada, siguraduhing pagpalain Nanalangin si Yuan sa loob. Nang makita ni Yuan ang pamamaraan ng espada ng kanyang kapatid, gaman ang pakiramdam niya, mas malakas ito kaysa ngayon, naglabas ng 2 kapangyarihan ang kanyang kapatid, sapat na talaga. 30% ta 40% lang ngayon. Let's just say, walang gagawin ang kapatid niya na hindi niya sigurado. Swoosh! Sa pagharap sa espada ni Liao Jiawei, si Lance ay gumawa lamang ng wall flashes at hindi lumaban. Klang! Sa sandaling iyon, ang espada ni Liao sa rahang liang ay lumabas sa kanyang kamay at nahulog sa lupa. Nagulat ang lahat sa biglaang eksenang ito.
Napabuntong hininga si Lance, Liao Sarahang Liang, ang binatang ito ay walang oras na makipaglokohan sa iyo, ibigay ang lahat, o huwag mo akong sisihin sa pang-aapi sa iyo. Si Liao Jan Brown ay natigilan doon, nakatingin sa espada sa lupa na hindi alam kung ano ang sasabihin, ngunit sa kanyang puso ay nabigla siya, "O Diyos ko, inilabas ko ang 10% ng aking kapangyarihan, ngunit sa totoo lang. Inalog din ako ng Lance, 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 kaya ano ang dapat kong gawin?" Akala ng lahat ay napatay. Sa sandaling ito, si Liao Gojio ay medyo nabigla. Nang nakasakay sa isang tigre, at sa kanyang puso, bukod sa pagkagulat sa lakas ni Lance, siya ay medyo nabigla. Sigaw ng isang kaibigan, "Tara, ngayon lang pinayuhan ng kapatid mo na ilabas mo ang 30 hanggang 40% ng lakas mo, kailangan mong maglabas ng 20%, ngayon hindi na gumagana." Sabi ng isa pang kaibigan, "Halika, bilasan mo at ilabas mo ang 30 o 40% ng iyong kapangyarihan." Halatang may kaunting lakas ang batang ito, parang hindi mo siya kayang harapin sa pamamagitan ng pagkuha ng 20%. Sinabi rin ni Yuan, "Kuya, kunin mo lang ang 50% ng iyong kapangyarihan at pangalawang Lance itigil mo na ang pagpapanggap na nagkukumpera." Depressed to death si Liao Jiawei sa loob, na ilabas na niya ang 10% ng kanyang kapangyarihan, kung saan siya maglalabas ng mas malakas. Sa oras na ito, kinagat ni Liao Ganjai ang kanyang mga ngipin at sinabi sa kanyang puso, dumating na ang mga bagay-bagay, kailangan kong lumaban." Si Liao Jianliang ay lihim na naglabas ng isang pilak na karayom at itinusok ito sa kanyang ibabang bahagi sa bulsa ng kanyang pantalon, ang layunin ng paggawa nito ay upang isakripisyo ang isang taon ng kanyang kakanyahan upang makamit ang isang pagtaas ng lakas. Madali nitong masira ang kanyang mga supling, ngunit kinailangan na itong gawin ngayon. Hahaha, hahaha. Tumawa si Liao Jiawei ng ilang beses, pagkatapos ay sinabi kay Lance, "Anak, inilabas ko lang ang 10% hanggang 20% ng aking kapangyarihan para subukan ang iyong lakas, at talagang nagkaroon ako ng 2 strike laban sa iyo. Natapos ko na ang pagsubok, ngayon, ilalabas ko na ang 30% ng aking kapangyarihan, sa pagkakataong ito, hahayaan kitang mahulog." Ngumuso si Lance, "Hindi maganda ang 20%, 30%, okay. Huwag mag-aksaya ng oras, kumuha ng 10%. Just because you deserve me to take out 10% of my power to deal with 8. You think I'm fooling around with the 10 outstanding young men? Suit yourself." Natigilan si Lance. "Tingnan mo ang espada." Tapos na, naglunsad ng matinding pag-atake si Liao Go-oil, sigurado, pagkatapos magsakripisyo ng asensya, ang kanyang lakas ay lumundag, na hindi masira ang kanyang mga supling. Ang puso ni Liao Gojio ay mabangis, si Lance ay nagdulot sa kanya na gamitin ang panganib na masira ang kanyang mga supling upang pasiglahin ang kanyang potensyal. Swoosh swoosh. Ang espada ni Liao Gojio ay umatake. Sa kasamaang palad, ang sword technique ni Liao Yaobao, na halatang ilang beses na mas malakas, ay tila walang pinagkaiba sa mga mata ni Lance, dahil kung dinagdagan niya ito ng 10 beses o 20 beses, mahina ito sa harap ni Lance, at 10 beses at 20 beses ay magkaibang numero lamang. Nawalan din ng pasensya si Lance, nang makitang umaatake si Liao Jiawei, agad na sinipa ni Lance, diretsyong sinipa ang panga ni Liao Jiawei. Phew! Dinagdagan ni Liao ng sipa sa panga at umikot ng 2 beses sa ere ang katawan niya bago bumagsak ng may kasabay na kalabog. Bamuka ang bibig ni Liao Goy, ngunit pinipigilan niyang sumigaw, kahit na napakasakit ng pagkahulog, at tila natusok niya ang ibabang bahagi ng karayom hanggang sa makapasok. Medyo nadismaya ang mga kaibigan ni Liao Gai, pati na rin si Yuan. "Kuya, ano ba talaga ang kailangan mong gawin para maalis ang 50 o 10% ng iyong kapangyarihan?" Sabi ni Yuan na may pagkabigo. Sa puntong ito, talagang sumisigaw si Liao Gao sa loob. Tiniis ni Liao Gai ang sakit at tumayo, pinilit ang kanyang mukha na magmukhang napaka-relax.
Ngumiti si Liao Gangan, Lance, hindi masama, hindi kita kayang talunin kahit nasa 30% ng aking kapangyarihan, talagang hindi ako nagkamali tungkol sa iyo. Naiwan si Lance. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Liao Gogo, gabi na ngayon, gawin muna natin ito, Lance, may mga gagawin pa ako sa bahay, kaya hindi kita ipapahiya ngayon. 318. Nagulat ang ilan sa mga kaibigan ni Liao nang marinig nila ito, at abala sa pagsasabi ng hindi makapaniwalang, halika, hindi ka nagkakamali, hayaan na natin itong ganito ngayon. Natapakan niya ang binti ni Chicken Arbor at hahayaan mo talaga. Pumunta. Ganon ka-depress si Yuan sa loob, akala niya kung hindi siya mag-withdraw ngayon, matatapos talaga kung ma-expose siya mamaya, kung mag-withdraw siya ngayon, makaka-retain pa siya ng mukha, dahil 30 lang ang inilabas niya. Porsyento ng kanyang kapangyarihan, siya ang nagkusa para iligtas si Lance. Si Yuan ay abala sa pagsasabing, kapatid, hindi mo mapapatawad si Lance, pasabugan mo siya halatang may lakas ka, bakit hindi mo siya pasabugan, ilabas ang 10%, tiyak na gawing slag. Sinaway ni Liao Jiawei, sige, Yuan, kailan kaya matatapos ang sama ng loob, mas mabuting lutisin ang sama ng loob kaysa buhol, ano pa ba ang away sa paaralan araw-araw, hayaan na natin ang bagay na ito ng ganito, may mga still things waiting for me to deal with at home, wala nang time si kuya para samahan kayong mga bata dito para magsalita ng walang kaparerekon. Kuya! Nagmamadali si Yuan. Walang masabi ang mga kaibigang iyon ni Liao Jiawei nang makita nila kung gaano katatag si Jiawei. Ngumiti si Liao Gogo kay Lance at sinabing, Lance, hindi masama, bumalik ka sa klase, maaari kang hindi matalo sa 30% ng aking kapangyarihan, ang namumukod tanging binata sa hinaharap, mayroon kang bahagi. Sumimangot si Lance, bakit ang daming kalokohan, lalaban ka ba o hindi? Sinabi ni Liao Jiawei, ako ay isang nangungunang 10 natitirang kabataan, ano ang silbi ng pakikipaglaban sa iyo, isang estudyante sa high school. Sinabi ni Lance, pero, ikaw ang umatake sa akin ngayon lang, hindi pa nga ako nagsisimulang lumaban, paano kung gusto kitang labanan? Labis na nanlumo si Liao Janbrown sa loob, luluhod na siya kay Lance sa kanyang puso, sa loob-loob na sumigaw, Lance, maaari ba kitang tawaging lolo? Huwag na tayong mag-away ngayon at magligtas ng mukha, okay? Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Nag-fuel si Liao at kumaway sa ilang kaibigan, let's go. Sumigaw si Lance, teka, Liao Gogo, sinabi ko bang umalis ka? Nakita ni Liao Gojio na nagagalit si Lance, hindi napigilan ng kanyang mga binti na manginig, sa kanyang puso ay sinabi niya, Lolo, iligtas mo lang ako, hindi madali para sa aking kapatid na magpanggap na isang paghahambing, wow. Tumalikod si Liao Janliang at ngumiti kay Lance, anak, gabi na ngayon, ililibre kita ng tsaa mamaya, maglaro ka sa Born Human, maraming magagandang babae dyan, pumili ka sa gusto mo, sige, ayos lang. Ayos muna kami. Ang ilan sa mga kaibigan ni Liao ay agad na napangiti, halika, bakit ang galang mo sa kanya? Tama, halika na nga, sobrang magalang ka sa kanya, kung paano natin mabibigyan ng hustisya si Apo Chicken kung natapakan pa niya ang paa niya. Ang ilang kaibigan ay mukhang dismayado, ngunit, ngayong tapos na, walang pakialam si Liao Gogo kung sila ay nabigo o hindi, ang panalangin na sana ay palayain siya ni Lance ay ang pinakamahalagang bagay. Gayunpaman, tila hindi naantig si Lance sa kanyang mga sinabi ng pagbili sa kanya ng isang tasa ng tsaa. Ngumuso si Lance, Liao Goy, ayaw kong maulit ang sarili ko sa pangatlong beses, alisin mo ang 10% ng iyong kapangyarihan at labanan mo ako, o gagawin ko. Narinig ito ni Yuan na nakailang hakbang na at nanghina ang kanyang mga paa, halos malaglag, kung titingnan niya ang kanyang mga mata, talagang maiiyak na siya. Sumigaw si Yuan, kuya, sinabi na ng mga tao, hindi mo pa rin gagawin. Sabi rin ng iilan sa mga kaibigan ni Liao, halika, tingnan mo ito, iniligtas mo siya, ngunit nakakapit pa rin siya, gawin natin. Napatingin ang lahat kay Liao Goy.
Si Liao Goy ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi sa kanyang puso, "Damn, bakit ang batang ito ay napaka-brain dead? Nasabi ko na nayayain ko siyang uminom ng tsaa at makipaglaro sa mga babae, at gusto pa niya akong awayin. As things tumayo ka na, wala akong pagpipilian, isang salita, tumakbo ka." Kaya, may ginawa si Liao Goy na hindi inaasahan ng sinuman, inilabas niya ang kanyang mga paa at tumakbo. Nagpapagasolina. Anong tinatakbuhan mo? Kuya, ikaw. Ang lahat ay tanga, ilang beses ba ang ibig sabihin ni Liao Gogo ay tumakbo patungo sa pasukan ng paaralan. Tumalon sila sa harapan ni Liao Goy sa ilang paghinga. Gusto mo pa bang tumakbo? Ngumuso si Lance. Lumuhad na sana si Liao Gogo at umiyak, "Lance, kailangan mong magpatawad sa mga tao, huwag kang masyadong lumayo." Hindi ka pani-pani walang marinig ng lahat si Liao Goy na nagsabi ng mga ganoong salita. Ngumuso si Lance, "Kaya sinabi mo lang na 30% lang ng iyong kapangyarihan ang inilabas mo, ito ay kasinungalingan, inilabas mo na ang lahat ng iyong lakas, tama?" Ako. Bang! Lumipad si Lance nang may isang sipa, agad na sinipa si Liao Jiawei 10 metro ang layo. Sa susunod na sandali, nag-click si Lance at tinapakan ang braso ni Liao Goy. Bumagsak si Liao Goy sa lupa at sumigaw, ang imahe ng nagpapanggap na kanina lang, ay agad na nasira. Doon lang napagtanto ng karamihan na itong si Liao Goy, nagkukunwaring nagkukumpere lang, at maraming estudyante sa koridor ang nagtatawanan sa puntong ito. Ngumuso si Lance at tumalikod, naiwan si Liao Gojia na sumigaw sa lupa. Yung mga kaibigan ni Liao Gogo, umiling sila at bumantong hininga, at abala sa paglalakad papunta sa gilid ni Liao Go para tulungan si Liao Go na umakyat. "Tara, dalhin natin kayo ni Apo Chicken sa ospital para kunin ang mga buto mo," sabi ng isang kaibigan. Si Liao Gogo ay abala, huwag pumunta sa malaking ospital, pumunta sa isang pribadong klinika. Bakit? I'm a top 10 young man, hindi ako matatalo ng community. Ganito si Liao Gogo, iniisip pa rin ang status niya. Sa oras na bumalik si Lance sa ikalimang palapag, ang mga tao sa ibaba, si Liao Goy at ang iba pa, ay lumikas na sa apoy, talagang nagmamadaling nagsilabasan. Ang bawat isa ay nagpatuloy na dumalo sa isa pang kalahating sesyon ng mga klase, at pagkatapos ay nadismiss ang paaralan sa hapon. Sa ngayon sa Public Security Bureau. Ngumiti si Hua Tianpeng at sinabi, "Captain Shu, sabay tayong maghapunan ngayong gabi." Umiling si Elsa at sinabing, "Hindi, may gagawin ako sa gabi." Opisyal nang sinimulan ni Hua Tianpeng ang paghabol kay Elsa, sa katunayan, naramdaman din ni Elsa na gusto siya ni Hua Tianpeng. Sa kasamaang palad, si Elsa ay walang nararamdaman para kay Hua Tianpeng. Walang pagod na sinabi ni Hua Tianpeng, na panalo mo ang titulong Top 10 Outstanding Youths at hindi ka pa man lang nagdiwang. Maraming kasamahan sa bureau ang lihim na nagsasabi na kuripot ka, nanalo sa ikapitong pwesto ng Top 10 Outstanding Youths at hindi man lang nag-iimbite ng mga bisita. Natigilan si Elsa. Ngumiti si Hua Tianpeng, "Kaya, kinuha ko sa aking sarili na hilingin sa aking mga kasamahan sa bureau na pumunta sa hapunan ng magkasama sa gabi para sa iyo, masama kung hindi ka pupunta, dahil iniisip ng lahat na ikaw ang nag-imbita sa kanila." Walang magawa si Elsa at tumango, "Bueno, mukhang kailangan kong pumunta, salamat sa pag-iisip mo sa akin, hindi ko man lang naisip na imbitahan ka." Si Elsa ay nanalo ng ikapitong pwesto sa Top 10 Outstanding Youths, na malaking bagay sa kanyang mga kasamahan sa Public Security Bureau. Ngunit para kay Elsa, hindi ito naging makabuluhan, dahil tinanggap siya sa Martial Arts Academy, at mayroon ng mas kapanabik na mga bagay na dapat ikatuwa. Kaya naman hindi naisip ni Elsa na imbitahan ang kanyang mga kasamahan sa hapunan, at pribadong inakusahan na kuripot. Si Hua Tianpeng ay napakamaalalahanin para sa kanya upang makuha ang pabor ni Elsa, tila napakahusay ni Hua Tianpeng sa pag-pick up ng mga babae, kung magpapatuloy ito, hindi ko talaga alam kung talagang susunduan niya si Elsa. 319. Ano ang problema, Doktor? Naku, walang kwenta, hindi mo na kailangang mag-self-practice ng Sunflower Treasure Book. Ano, walang kwenta?
hindi ka na magkakaroon ng babae. Bakit ganon? Itong pilak na karayom ay tumusok sa lamad ng manok sa ibaba mo, ang espongha ay hindi mapuno ng dugo, kaya walang silbi. Sabi ko ikaw rin talaga, bakit kailangan mo ng pilak na karayom para tumusok sa ilalim? Nagtatanong ka. Para dito, wala kang silbi, walang silbi, sira ang mga lamad mo, kahit ang mga walang kamatayan ay hindi ka may iligtas. Lance, galit ako sa iyo. Sa isa sa mga ospital, nagkaroon ng masayang maingay na dagindong mula kay Liao Wei. Noong una, si Liao Guoji ay nagpunta sa isang maliit na klinika upang tumanggap ng mga buto, ngunit nalaman na ang mga sumusunod ay medyo abnormal, kaya't hindi niya masyadong pinapansin, kaya siya ay nagmadali sa malaking ospital. Ang doktor ay nagpasuri, sigurado na, sinabi na ang pilak na karayom ay tinusok ang manok sa lamad, ang spongy na katawan ay hindi mapupuno ng dugo, ganap na walang silbi. Ang mga resulta, Liao refueling tulad ng isang atake sa puso tulad ng Atengal. Kung hindi dahil sa lakas ni Lance, hindi sana niya ginamit ang pilak na karayom para tumusok sa ilalim, isinakripisyo ang kanyang asensya para lumaki ang kanyang lakas, hindi sana siya bumagsak sa lupa at aksidenteng natusok ang pilak na karayom sa lahat ng ito. Ngayon ay mabuti, basag na ang lamad ng hadlang ng manok, hindi na ito inutil, maaari mong isagawa ang sunflower treasure nang hindi gumagamit ng sarili mong palasyo. Tinapik ng doktor ang balikat ni Liao Jiawei at inaliw siya, Mr. Liao, may iba pang masasayang bagay sa buhay, kailangan mong pag-isipan ito ng kaunti. Sa katabi ng ward, nagpapagaling si Danny, biglang may narinig na umiiyak at sumisigaw sa katabi, nag-iingay, galit na lumabas si Danny. Sino ang maingay na patay na tao, siya fuck kaysa sa, ayaw makihalubilo, hindi alam na ako ay nasa susunod na pinto ward A. Danny yelled. Wala nang silbi si Liao Jianwei dahil nabiktima siya ni Lance sa ibaba, at ngayon ay may isang basura na ng ahas magsalita ng ganyan, galit na galit siya. Bang! Walang sinasabi, sinipan ni Liao Goi si Danny sa pandiya. Pa! Inayos lang ni Danny ang kanyang lifeblood na hindi pa man lang nabubuhay sa loob ng 3 araw, at ito ay napakalungkot na sinipa. Napasigaw si Danny sa sakit, damaloy ang dugo kung saan-saan, at ang dugong naayos na buhay ay nahulog. Sumigaw si Danny at tinawag ang kanyang tiyuhin. Tito? Ang dugong naayos ko lang ay pinalayas na, Nang marinig ni Liao Goi ang mga salita ni Danny, kumunot ang kanyang mga kilay at tinanong ang doktor na iyon, sino ang taong ito? Ano ang problema niya? Bumantong hininga ang doktor at sinabing, Danny ang pangalan niya, pinutol siya ni Lance gamit ang gunting noon, at pinalitan lang ang dugo ng ibang tao ilang araw na ang nakakaraan, pero who knows, sinipa mo lang siya at sumabog. Lance? Sinong Lance? Kumirot ang puso ni Liao Goi, bakit may isa pang Lance? Ang Lance na iyon mula sa Palanan Middle School. Ano? Nanginginig ang katawan ni Yuan. Mr. Liao, sayo ba to? May kaugnayan din ito kay Lance. Sigaw ni Liao Goi. Nanginig ang doktor na iyon at sinabi sa kanyang puso, oh my God, sino ba ang Lance na iyon, paano ang lahat ng ito ay nauugnay sa kanya? Sa sandaling ito, sa isang ordinaryong suite, nagpapagaling si Dan. Young master, kumain ka ng sopas. Si Berto ay nagsilbi sa kanya ng buong ingat. Kinagat ni Dan ang kanyang mga ngipin at sinabing, naniniwala ka ba na kapag nakalusot ako sa Ren at second vessel, gusto kong mamatay si Lance? Young master, syempre alam ko. Gayunpaman, tila hindi pa rin mapakali si Judan. Muling nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi niya, naniniwala ka ba na gagawin kong babae si Lance kapag binuksan ko ang Ren at Guardian vessels? Young master, huwag kang magsalita ng anuman, pagkatapos ng iyong operasyon, uminom ka ng sabaw upang mapunan ang iyong nutrisyon, at kapag malapit na ang oras, maaari mong bawin ang iyong dugo. Napabuntong hininga si Dan, talagang babawiin ko ang aking buhay, ang Danny na iyon, hahayaan ko siyang itago ito ng ilang araw sa ngayon. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Berto, isang tawag mula sa ospital, ito ay mula sa isang nurse na kanyang binayaran.
Pagkatapos ibaba ang telepono, nagtanong si Dan, ano ang sitwasyon doon? Sinabi ko sa nurse na iyon na subaybayan ang aking dugo sa lahat ng oras, ano ang sinabi niya? Young master, sinabi lang ng nurse na iyon na ang dugo ni Danny ay sinipa sa gilid ng bangkita. Poof! Nang marinig ito ni Dan, tumalsik ang subo ng sopas na iniinom niya at sumigaw, ano? Nasipa ako sa mga bola. Well. Sino to? Sino ang nagpalaya sa akin? Ungol ni Juden, kailangan pa niyang magpalit, ngunit talagang pinalayas siya, at si Juden ay magiging galit na galit. Ito ay isang lalaki na nagngangalang Liao Goy. Liao Goy? Binabayaran mo ako sa buhay ko, hindi pa ako tapos sa iyo. Nanginginig at sumisigaw si Dan. Sa ospital, may malaking nangyari. Narinig ni Lynn Explosive Tian na sinipa ang bagong ayos na lifeblood ng kanyang pamangkin, galit na galit siya, siya ang second hall master ng Chemical Dragon Hall, paano niya hahayaan ang mga tao na mangbuli sa kanya ng ganito, kaya dinala ni Lynn Explosive Tian ang higit sa 50 mga tauhan niya. At isinugod sa ospital sa apoy. Gayunpaman, hindi madaling pukawin si Liao Jianliang, ang ama ni Liao Jianliang, si Shelton, ay ang pangatlong hall master ng Fengyan Hall. Narinig ang tungkol dito, hindi rin pinansin ang kanyang sariling mga pinsala, dinala din ang higit sa 50 lalaki sa ospital. Magsisimula na ang 2 gang ng sunog sa ospital. Si Elsa at ang kanyang mga kasamahan sa bureau ay naghahanda na pumunta sa hotel para magdiwang, at pagdating nila sa hotel, nakatanggap sila ng tawag mula sa pulis na may malaking nangyari sa pangalawang ospital, at ang 2 gang. Gusto mo ng away? Kaya, nagmadaling lumapit sina Elsa at Hua Tianfeng para harapin muna ito. Nang mabalitaan ni Yuan na naaksidente ang kanyang kapatid sa ospital, agad din itong pumunta doon. Ang isang labanan sa pagitan ng 2 pangunahing irregular forces, Hall Masters ay isang malaking bagay, isa na hindi naman mangyayari sa loob ng ilang taon. Sa oras na ito sa ospital, magkaharap ang 2 gang. Itinuro ni Danny si Liao Goy at umiyak, Tito, siya ang sumipa sa bagong ayos na dugo ko, gusto kong gantihan niya ako, woo. Sa puntong ito, inis na inis din si Liao Goy, sinira na niya ang sarili niyang pangilalim, at binabayaran pa rin niya ito. Umiling si Liao Jianwei, babayaran kita, Wubi. Lin exploded ay tumingin kay Shelton at galit na sinabi, Shelton, ikaw Feng Yunhol ay maglakas loob na akitin ako na subukan, sinipa ng iyong fucking anak ang aking pamangkin, paano ayusin ang account na ito? Alam mo ba na ang aking pamangkin ay hindi pa kahit 3 araw na lang? Si Shelton ay nasa napakasamang mood sa ngayon dahil kara-rating lang niya mula sa ibang ospital. Noong nakaraang linggo ay pumunta si Shelton sa paaralan upang patayin si Lance, at bilang isang resulta, si Lance ay napakalakas na hindi siya kalaban. Nang makatakas siya, napagkamalan siyang tretuhin bilang pervert at binugbog ng sarili niyang anak, buti naman, pero inutusan din siya ni Yvonne, ang bodyguard nito, na putulin ang ugat ng kanyang buhay. Pumunta sa ospital sa tamang oras upang makabawi, na hindi pa man lang gumagaling, at kara-rating lang niya mula sa ibang ospital. Hindi man lang siya nang ahas na sabihin ito kay Liao Yaobao, at nagsinungaling kay Liao Yaobao tungkol sa pag-alis. Tumingin si Shelton kay Lin Exploding Tian at ngumisi, ang pamangkin mo ang unang nanggulo sa anak ko. Mabuti naman, Shelton, napakahugot mo. Talagang tinawagan mo ang aking second hall master ng Chemical Dragon Hall, ang lakas ng loob mo, ah. Galit na sabi ni Lin Exploded Tian. Iniwan ni Shelton ang kanyang bibig at sinabing, Lin Bursting Tian, ano ka, second hall master ng Chemical Dragon Hall, lahat ng basura sa ilalim ng level 50, ikaw ay basura sa aking paningin. Isa ako sa 10 natatanging kabataan. Sisipain ko ang ilalim ng pamangkin mo, anong gagawin mo sa akin? 320. Hahaha. Tumawa si Lin Explosive Sky. Sa oras na ito, lumabas ang isang lalaki mula sa likod ni Lin Explosion Sky at ngumisi kay Liao Goy, paano ako? Ano ang maaari kong gawin sa iyo? Nakita ni Liao Goy ang panginginig ng katawan ng lalaking ito, Lin Yuntian. Liao Gogo?
Wala man lang akong nasabi tungkol sa ika-8 pwesto sa 10 natatanging kabataan, ngunit ikaw, isang ika-9 na pwesto, ay ipinagmamalaki. Lin Yun Tian, kaya galing ka sa Lin Bursting Heaven. Si Lin Exploding Tian ang tiyuhin ko, Yuan, sinipa mo ang pinsan ko, paano mo aayusin ang account na ito? Lin Yun Tian? Ako ang pang-9 sa Outstanding Youth at ikaw ang ika-8, hindi ako naniniwalang mas magaling ka sa akin. Sa sandaling iyon, sinabi ng isa sa kanyang mga tauhan kay Lin Yun Tian, si Tian Xiao, ang ama ni Liao Goi, si Shelton, na naputol din ang dugo noong nakaraang linggo, ay kara-rating lang mula sa ikatlong ospital. Simula nang sinipa ni Liao Goi ang puwit ng iyong pinsan at ang yabang pa naman, bakit hindi mo gawin sa kanya? Agad na nag-utos si Lin Yun Tian, someone, kick the hell out of Shelton's also, hayaan mo siyang matikman kung ano ang pakiramdam ng sinipa sa puwet. Oo. Ngumuso si Shelton, who dares? It's not like my dad got caught, you guys think you can just kick as if you want to. With me? Who dares? Tandaan ang website na. Konshu 8. Net. Ngumuso si Lin Yun Tian, Liao Gogo, hindi mo pa ba alam? Putol din ng tatay mo, kagagaling lang sa pangatlong ospital, sa tingin ko, noong nakaraang linggo lang para makabawi, dapat madaling sip-ain. Tay, sabi niya hindi totoo, di ba out-town ka ngayon? Napatingin si Liao Goi sa tatay niya. Pulang-pula sa galit si Liao Buffalo ngayon, at naggasolina si Liao nang makita niya ang ekspresyon ng kanyang ama, alam niyang totoo iyon. Sino to? Sino ang pumutol sa iyo? Galit na sigaw ni Yuan. Si Yuan ay abala, kuya, ang bodyguard na iyon na si Ben ng Ivan. Sigaw ni Yuan. Nag-utos si Lin Yun Tian, may tao, umakyat ka at sip-ain si Liao Buffalo. Oo. May ilang lalaki na sumugod kay Shelton. Who dares to touch my father? Galit na sabi ni Liao Jiawei. I dare. Ang ilan sa mga tauhan ni Lin Yun Tian ay pumunta upang sip-ain ang Shelton, at ang 2 gang ng higit sa 50 lalaki ay opisyal na nagkaroon ng putukan, ang buong ospital ay nagkagulo, ito ay isang nakakatakot na eksena. Di lamang isang labanan sa pagitan ng 2 powerhouses, ito rin ay isang labanan sa pagitan ng 2 nangungunang 10 outstanding na kabataan, isang nangungunang 10 outstanding na kabataan sa ika-9 at isang ika-8. Hindi nagtagal, humiyaw si Shelton, Tatay! Tatay! Parehong sumigaw sina Yuan at Liao Zuliang, hindi na kailangang sabihin, nakabalik lang ang kanyang ama noong nakaraang linggo at pinalayas din. Si Danny ay kasalukuyang nagtatago sa isang sulok, nang makita si Shelton na sinisipa sa gilid ng bangkita, ang kanyang puso ay medyo mas balanse. Sa sandaling ito, may putok ng baril. Stop! All of you, stop! Sigaw ni Elsa at sabay bitaw ng baril. Si Elsa ay nagpakawala ng ilang sunod-sunod na putok bago huminto ang 100 o higit pang mga tao na nasa sunog, marami sa kanila ang nakikipaglaban na sa mga pasa at pamamaga. Nang makita ni Liao Goi at Lin Yun Tian, na sumusubaybay sa laban, si Elsa na paparating ay tumigil sila. Stop! Lumakad si Elsa, tumingin kina Liao Goi at Lin Yun Tian at ngumuso, Liao Goi, Lin Yun Tian, kayong dalawa, isa sa inyo ang pang-9 at ang isa ay ika-8 sa 10 outstanding. Mga kabataan, hayagang lumalaban pa nga kayo sa ospital, anong tikas ito, sinisikap ba ninyong ipahiya ang 10 natatanging kabataan? Galit si Lin Yun Tian. Captain Shu, inayos lang ng pinsan ko ang kanyang lifeblood ilang araw na ang nakakaraan, sinipa ni Liao Goi ang kanyang asno, hindi ba ako dapat magsalita? Sinabi ni Liao Goi, Captain Shu, inayos ng tatay ko ang kanyang lifeblood noong nakaraang linggo, at kakasimula pa lang ni Lin Yun Tian, sa tingin mo ba may iligtas ko siya? Nakakunot ang mga kilay ni Hua Tianfeng habang nagtatanong, ano ang nangyayari? Bakit nakaayos ang iyong pinsan 2 araw na ang nakakaraan? Kakagawa lang ng kanyang ama noong nakaraang linggo. Bakit ang pag-aayos? Sa oras na ito, sa 2 sulok ng koridor ng ospital, sina Danny at Liao Shuinyo, na puno ng dugo, ay halos sabay na sumigaw ng galit, Lance.
Si Hua Tianfeng ay abala sa pagtatanong, sino si Lance? Bakit pareho silang nag-aayos ng galit na sinisigawan ang Don? Hindi nakaimik si Elsa, ngunit lumabas na ang napakalaking putukan ngayon ay may kinalaman muli kay Lance. Sa sandaling ito, tapos nang maligo si Lance at bababa na sana para sa hapunan nang matuklasan niyang hindi pa bumabalik si Kent. Binuksan ni Lance ang TV, at biglang naputol ang TV sa isang broadcast ng balita. Mga minamahal na manunood, ngayon lang, nagkaroon ng malaking labanan ang Second Hospital sa pagitan ng dalawang Panginoon ng hindi regular na puwersa, ayon sa pagkakabanggit, ang pangalawang Hallmaster ng Chemical Dragon Hall, Lin Explosion Heaven, at ang pangatlong Hallmaster ng Wind Cloud Hall, si Liao Shuinyo. Ang putukan na ito ay nagdulot ng malaking epekto sa ospital, at ngayon ay napakatindi ng labanan. Bago matapos ang episode ng balita sa TV, nagring ang telepono ni Lance. Sa unang tingin, ito ay mula kay Elsa. Hoy, Kapitan Shu, ano ang huli na? Lance, pumunta ka kaagad dito. Sabi ni Elsa. Hindi, kakain ako sa bahay ngayong gabi, sa ibang oras. Sabi ni Lance. Napabuntong hininga si Elsa, sinabi ko bang ihahatid kita sa hapunan? Pumunta ka rito ngayon, may malaking problema ka, sa pangalawang ospital. Bakit gusto mong pumunta ako sa pangalawang ospital? Nakita ko lang yung episode ng balita, may putukan sa pangalawang ospital, medyo natakot ako, mabuti pang hindi na lang ako lumapit. Cut the crap, halika dito. Si Lance ay walang magawa, si Elsa ay galit na galit, tila kailangan niyang sumugod doon. Nagtanong si Sally, bakit kailangan mong pumunta wala bang nakikipag-away sa sunog doon? Umiling si Lance at sinabing, hindi ko alam, pag-usapan natin ito kapag pupunta tayo. Dumating si Lance sa ospital at sumunod si Sally. Nakontrol na ng dalawang grupo ng mga bumbero ang lobby sa ibaba ng ospital, para kina Danny at Shelton, pareho silang ipinadala sa operating room upang tahiin muna ang kanilang mga sugat, ngunit syempre, ang kickbot ay hindi nakapakipakinabang. Ang dalawang gang ng mga bumbero ay tila walang anumang kalamangan sa sinuman. Lumakad si Lance sa lobby. Nang mag-refuel si Liao at makita si Lance, agad siyang nanginag sa buong katawan at umungal, Lance, susuyuin ko ang iyong mga ninuno. Og! Tumingin si Lance kay Liao Goy para sa ilang kadahilanan, bakit siya galit na galit sa mga magagandang dahilan. Paano nalaman ni Lance na si Liao Jianliang ay wasak sa ibaba, ang account ay natural na nasa ulo ni Lance. Nakita ng Lin Explosion Sky na iyon si Lance na hindi nasaktan, kumunot ang kanyang mga kilay, hindi ba ang dugo ni Lance ay inilipat sa aking pamangkin? Bakit umaarte si Tang Zixen na parang walang nangyari? Lin exploded Tianhoff, Lance, bakit okay ka lang? Ang bilis mo bang gumaling? Anong sugat? Wala naman akong sugat diba? Sabi ni Lance. Huwag kang magkunwari, ako ang personal na pumunta para hulihin ka at i-transplant ka sa pamangkin ko. Sabi ni Lin Exploded Tian. Tumawa si Lance, pasensya na, nagkataong may gumagaya sa akin noong araw na iyon, maling tao ang nahuli mo, hehe. Ano? Si Lin Exploded Tian ay umungal sa hindi makapaniwala, nahuli ang maling tao. Noon lang, Dagindong ang dumating mula sa labas, Liao nagpapagasolina, binabayaran mo ang ugat ng aking buhay.